Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God! Salamat po sa umagang ito, sa privilege na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. At ako po ay Sis Mabel from CRC Calamba na maghahatid ng salita ng Panginoon through Tinapay mula sa langit. Ang ating pong title for today is The Northern Kings of Canaan Gather Against Israel. Ang hari ng hilagang Canaan ay nagkakaisa laban sa Israel. At tayo po ay bumasa sa Joshua 11, 1 verse hanggang 5. At nang marinig ito ni Jabin na hari ng Hasor, ay nagsugo siya kay Jobab na hari ng Madon at sa hari ng Simron at sa hari ng Asap at sa mga hari na nasa hilaga sa mga bundok at sa kapatagan sa tibok ng Senerot at sa mga mababang lupain at sa mga taas ng Dor sa kanluran, sa Cananeo, sa silanganan at sa kanluran at sa Amoreo at sa Heteo at sa Pereseo at sa Jebuseo sa bundok at sa Hibeo sa paanan ng Hermon sa lumbuin ng Mispa. Purihin po ang Diyos at samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Praise God. Salamat po Panginoon sa umagang ito, sa panabagong buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa amin. Patuloy niyo po kaming bigyan ng kaunawaan at kaalaman upang lalo naming maunawaan ang mensahe na ipinagkakaloob mo sa bawat araw. Salamat po Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ang Joshua 11, 1-5 ay naglalarawan ng mga labanan ng mga Israelite sa hilagang bahagi ng Kanaan sa ilalim ng pamumuno ni Josue matapos ang tagumpay sa timog. Ang mga hari sa hilaga ay nagkaisa upang labanan ang mga Israelita. Sa bahaging ito, pinakikita ang paghahanda ng mga hari sa hilaga upang labanan ang mga Israelita. Ang mga hari ay nagkakaisa upang harapin si Josue at ang mga Israelita. Ngunit hindi nila alam nang suma sa Israel at magbibigay sa kanila ng tagumpay. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa makuha nating lesson sa ating nabasa. First, pagkakaisa ng mga kaaway. Ang mga hari sa hilaga ay nagkaisa upang labanan ang mga Israelita. Ngunit hindi sapat ang kanilang pagkakaisa upang talunin ang Diyos. Second, kaalaman ng Diyos. Ang Diyos ay may kaalaman sa lahat ng mga plano at mga kilos ng mga tao. At siya ay laging may control sa mga pangyayari. And third, tulong ng Diyos. Ang Diyos ay tumutulong sa mga sumusunod sa Kanya at nagbibigay sa kanila ng tagumpay laban sa mga kaaway. So, nakita po natin ang Joshua 11, 1-5 ay nagre-remind sa atin na ang Diyos ay may control sa lahat ng mga pangyayari. At siya ay tumutulong sa mga sumusunod sa Kanya and hindi sapat ang pagkakaisa ng mga kaaway upang talunin ang Diyos. Sa halip, ang Diyos ay nagbibigay ng tagumpay sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya makababasa po natin sa Romans 8 verse 31 na anong masasabi natin tungkol sa mga bagay nito kung ang Diyos ay kasama natin. Sino ang makakalaban sa atin? And sa Jeremiah 32 verse 27 naman, ang Panginoon ang Diyos ng lahat ng tao. Meron bang anumang bagay na mahirap para sa akin? Kaya makikita po natin sa nabasa natin na kapag kasama natin ang Diyos, walang makakalaban sa atin. Kung tayo ay susunod sa nais ng Diyos, magiging obedience tayo, abot ng ating makakaya, nasa sa atin ang Panginoon. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso ng bawat isa. Kung paano ka nag-o-obey sa Kanya, paano mo ninanais na mapasa Kanya, at ninanais mo na makasunod sa lahat ng kalooban niya. Sa buhay natin, mahirap ang sumunod sa Panginoon sa gawa. Maaring sa salita, madaling sabihin, pero sa totoong buhay, mahirap itong gawin. Pero sa
biyaya ng ating banal na Espiritu. Lagi niya tayong sinasamahan. Anumang mga bagay na nagagawa natin na minsan neglect natin sumunod sa Panginoon, nakakalimot tayo sa kanyang mga salita, Holy Spirit remind us na sasamahan tayo ni Lord. Abot ng ating makakaya at ninanais natin, hindi tayo pababayaan ng Lord. Basta ang nais natin ay makasunod sa Kanya hanggat tayo nandito sa mundo at abot ng ating makakaya sapagkat ang Diyos ay nakatingin sa puso ng bawat isa. Alam niya yung may puso na nagnanais na makasunod sa Kanya even though napakahirap ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero napakabuti ng Diyos sapagkat hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan sa kabila ng ating mga kasalanan. Kaya salamat po sa Panginoon sa privilege na ako ay makapagbahagi ng kanyang mga salita through tinapay mula sa langit. At kaya mga kapatid, huwag po natin kaligtaan ang pakikinig ng kanyang mga salita. Everyday po ito at 5:30 AM upang lalo tayong lumakas at maging matatag sa bawat hakbang ng ating buhay. Kaya lagi po nating tatandaan na sumasa atin ang Panginoon once na tayo ay sumusunod at ninanais natin makasunod sa Kanya. Nawa sa umagang ito ay napalakas po ang bawat isa sa atin, all aspect ng ating buhay. Muli, maraming pong salamat sa umagang ito. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. Thank you, Lord.